maging malawak lang po sana ang inyong pananaw sa aking ginagawang video. Hindi nyo po ba nakikita na pumapabor po sa Makabayan Vlog itong pagpapaimbestiga po kay Ka Eric at saka kay Madam Badoy? Ito po si Velasco. Noong naging speaker po ito. Grabe rin po ang pagtira ko dito, mga Lodi. DDS po ako vlogger. Talagang suportado ko po ang mga Duterte. Pero kapag galamay niya po ang may mali, mga Lodi, hindi ko po yung kinukonsente. Lalong-lalo na po ito, si Cayetano. Totoo pa ba po yung mithiin natin na gusto natin mapaganda ang ating bansa? O gusto natin ibalik sa dati? Yo, what's up mga Lods? It's again, Peps TV. May tatalakay lang po tayo about po dito sa nangyari po kay Ka Eric at kay Madam Badoy. Dahil nga daw po, na-contempt po sila sa hearing. Yung dating ang saya-saya po natin na mga DDS loyalista, kapag meron po silang binabanatan sa kampo po ni Joma, ngayon naman po yung iba lang po galit na galit po sa kanila dahil daw po meron daw pong paninira ang mga bunganga ni Ka Eric at saka kay Madam Badoy sa administrasyon po ni PBBM. Ang tanong po dyan, mga Lodi, sino po ba yung tinutukoy nila doon sa tanong na yun? Ayaw nyo po ba malaman ang katotohanan? Ito po kasi ang hirap sa atin, no? Basta feeling po natin, sinisiraan po ang administrasyon. Kumukontra na po sila dito. Hindi po, mga Lodi. Ito po, bibigyan ko po kayo ng sample. Para po sa patas, makita nyo lang po kung ano po yung pinagagawa ko ng mga nakaraang taon. Duterte administration. Dahil nga daw po dito, sinisiraan daw po nila ang administrasyon ni PBBM. Maging malawak po sana ang inyong pangunawa, hindi po ako anti-Marcos. Pro-unity pa rin po ako hanggang ngayon. Parang ako na lang po nananatiling ganun. Yung iba, gusto pa po nila mag-away-away ang DDS at saka ang unity o ang mga loyalista. Pero ako iba po ako, mga Lodi. Dito lang po tayo sa tama. Dahil nga daw po, ito po yung sinasabi na lagi. May sinasabi daw pong hindi maganda si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay PBBM. Lalo na po nung kampanya. Napaka ano nyo naman, mga Lodi. Alam nyo naman panahon ng kampanya yun. Pero, ito po ang tanong ko sa inyo. Pagkatapos po bang nanalo ni PBBM bilang Pangulo ng ating bansa, ano po yung sinabi ni Tatay Digong? Willing po siya may pagtulungan kay PBBM para po maitaguyod o mapaunlad po ang ating bansa. Tapos, ito po ang sinabi ni Tatay Digong nung nakaraan, kaya po kayo nag-init, dahil nga daw po si VP Sara Duterte, tinututukan po about sa kanyang confidential fund. Sinabihan lang naman po ni Tatay Digong na hindi po tatakbo si VP Sara Duterte as president. Ito daw po si Romualdez, sa tingin daw po niya, may plano. Kaya po may lumalabas na gantong issue. At yung confidential fund, mga Lodi, na kung ano-ano pa po mga pinagsasabi nito, mga jutak talangka. Hindi ko na po alam, mga Lodi, kung sino po talagang utak talangka. Yung kampo po ba nila Mama Lenlen? O tayo po bang mga ambibilis po natin magalit, hindi po tayo nag-iisip ng maayos? Pasensya na maging malawak lang po sana ang inyong pananaw sa aking ginagawang video. Huwag po puro galit lang kasi hindi po tayo mananalo dyan. Sinabi po niya dito na kung paiimbestigahan daw po si VP Sara Duterte, paiimbestigahan daw po ang lahat dyan po sa kamera dahil daw po yan ang, sa tingin po ni Tatay Digong, dyan daw po nagmumula ang mga anomalya. May mali po ba doon, mga Lodi? Ayaw nyo po bang malaman talaga ang nangyayari sa loob po ng Kamara, sa loob po ng Senado? Lahat daw po nga paimbestigahan. Ayaw nyo po nun? Tapos yung iba po, mga Lodi, sinasabi po nila na bakit di nyo ginawa sa panahon nyo yon? Bakit di nyo pinaimbestigahan? Ganito ba ang Kamara nung panahon ni Tatay Digong, ha? Ganyan po ba? Lods, papaalala ko lang po sa inyo parang sa tingin po natin 3 taon lang pong umupong Pangulo ng maayos si Tatay Digong pero ang dami po niyang ginawa. Naging peaceful po ang ating bansa. Ang dami po mga proyektong nakita nyo po, mga flyovers, mga buildings, mga hospital. Hindi nyo po nakita yun. Tapos, kinukumpara nyo po, dapat siya daw po ang nag-imbestiga about po dyan sa anomalya na nakikita daw po tatalig. Pandemic po, Lods.
Uunahin pa po niyang pagpapaimbestiga sa kamera kaysa sa atin, ha? Naubos na po yung pera. Kapag nagpapaimbestiga po tayo dyan sa kamera o saan man po mga opisyal ng gobyerno, may pondo po dapat. Kaya nga po sinasabi ko, mas inuna pa po nila ang pagpapaimbestiga sa confidential fund, sa SMNI. Di ba ang daming nawaldas na pera dyan kaysa sa taong bayan? Dapat doon po nila binuhos yan. Nagpatupad po sana ng mga batas na makakatulong po sa pag-asenso ng ating bansa. Hindi po sa para lang po sa sinabi ni Ka Eric. Napaimbestigahan daw po mga Lodi dahil daw po dito. Ito po yung nagtatanong lang naman daw po ha. Ito po yung Lodi natin na nagkomento doon sa aking post. Si John Urbano Hamosin. Pinapakatanong din po daw ni Madam Sas ang about po dito sa HOR travel expenses na natanggap daw po 2,066 daw po mga Lodi ang nagasta. Di umano ay 39.7 million daw po. Nasan daw po yung balanse sa pagkakagastuhan ng mga travel expenses daw po ng HOR. Tanong daw po from taxpayer money ng sambayan ng Pilipino. Ayan po mga Lodi ha. So paano po nangyari na contempt po sila dito dahil pinaimbestigan daw po dahil po dun sa katanungan na 2 billion something na travel expenses daw po ni Insan. Bakit po kayo nagagalit kapag tinatalakay po si Mr. Romualdez? Nagtatanong lang naman daw po sila. Asa na po yung pinaglalaban natin dati mga Lodi na dapat meron po tayong freedom of the press. O sige, hindi na press kasi hindi daw po sila totoong reporter mga Lodi. Nagtatanong po ang taong bayan. O kunyari, taxpayer po yan si Ka Eric at si Madam Badoy. Wala, pinatawag po nila sa kamera para paimbestigahan dahil sa pagtatanong po dun sa 2 billion mahigit daw po na travel expenses. Nakakapagtaka naman yun, di ba? Nag-iisip po ba tayo ng maayos? Tapos ginigiit nila doon na hindi po sila lehitimong reporter. Hindi po ba pwedeng i-invite po sila dyan maging tawag dito na tagapagpamahayag? Parang kami lang, mga ordinaryong vlogger. Diba? O yung iba dyan, galit na naman dyan. Mekas-mekas na yan, tornado, Superman. Hindi nyo po ba nagigets yung mga nangyayari, mga idol? Hindi po ba kayo natatakot sa mga ginagawa niyong pagtatanggol? Nagkakadikit na po yung Makabayan Black at saka yung Kongreso kung sino man po nasa likod niyan. Hindi nyo po ba nakikita na pumapabor po sa Makabayan Black itong pagpapaimbestiga po kay Ka Eric at saka kay Madam Badoy? Hindi kayo nagtataka bakit gano'n nangyayari? Bakit po sila pinag-iinitan? Na nagtatanong lang naman daw po. At kung wala naman po talagang problema, bakit nyo po ginagawa ito dyan sa kamera? Imbis na ipakita ninyo sa taong bayan na wala naman po kayong kinuha o winaldas, ginasta, sinilid sa bulsa. Bakit may ganitong mga senaryo po, mga idol, mga Lodi? Anong nangyayari sa ating bansa ngayon? Ito pa ha. Galit na galit po kayo kapag nagsasalita si Tatay Digong. Para lang naman po ito sa maayos na usapin, di ba? Ito po yung magandang lunas dyan sa inyong problema about po sa confidential fund. Di lahat pa imbestigahan. Bakit po yung mga loyalista, mga Lodi ha, pasintabi po sa inyo, nagagalit po sa sinasabi naninira? Anong paninira dyan, mga Lodi? Ito paalala ko lang po sa inyo, panahon po ni Tatay Digong, maayos po talaga ang samahan nila, Marcos. Hindi pa po tayo, parang hindi pa po ko sinisilang, magkaibigan na po ang Marcos at Duterte. At hanggang ngayon naman po siguro, wala naman pong problema sa kanila. Hindi naman po si PBBM, siguro kung nasasalita si Tatay Digong about ko po kay PBBM, siguro isang advice po yan ng isang ama. Para po hindi po siya magaya po kay Apo Lakay. Hindi po ba kayo natutuwa sa ginagawa ni Tatay Digong? Parang siya po kasi nagwa-warning po kung nakikita ni Tatay Digong, uy malito. Nagsasalita siya para sa hindi naman po mapahamak si PBBM. Ginagawa niyo po kasing mali agad ang mga sinasabi ni Tatay Digong. Ito, balik tayo. Presidente po si Tatay Digong, mga Lodi. Kahit po,
DOA Secretary, tauhan po niya si Duque. Grabe po ang mga pagsupalpal na ginawa ko dito. Grabe po yung mga sinabi ko sa kanya dahil nga po sa tingin ko mali po yung kanyang pamamalakad nung panahon po ng pandemya. Pangalawa, mga lodi, ito po si Velasco. Noong naging speaker po ito, grabe rin po ang pagtira ko dito, mga lodi. DDS po ako, vlogger. Talagang suportado ko po ang mga Duterte. Pero kapag galamay niya po ang may mali, mga lodi, hindi ko po yung kinukonsente. Lalong-lalo na po ito, si Cayetano, 'di ba? Naging tandem po niya ito na nakaraan. Sinabi ko nga po sa inyo na hindi ko yan binoto, mga lodi, kasi nga po gusto ko po kapag yung magiging katandem ni Tatay Duterte at humingi nga po ako ng tawad sa kanya, yun talagang solid. Yung wala pong bahid ng ibang kulay. Kaya po si PBBM ang binoto ko bilang kanyang vice presidente at natalo nga po siya dito kay Mama Lenlen. So, ano pong mali sa ginagawa namin na pagpuna sa mga nakapaligid kay PBBM, mga lodi? Mali po pala magsalita. Ma-warningan po si PBBM, oy, mali pala tong ginagawa natin. Mali pala yung ginagawa nung nakapaligid sa'yo, PBBM. O, di ba? Mali pala yung mga binubulong sa'yo. Ba't kayo nagagalit, mga lodi? Tapos ngayon, sobrang tontuwa nyo naman nung na-contempt po si Badoy at saka si Ka Eric. Ano pong mali sa sinabi nila? Tama pa po ba yung pinaglalaban natin ng mga nakaraan? Totoo pa ba po yung mithiin natin na gusto natin mapaganda ang ating bansa? O gusto natin ibalik sa dati? Pumapabor po sa kanila yung nagiging desisyon po ng Kamara. Diba, mga idol? Sino po yung nagpaimbestiga about po sa confidential fund, ang Makabayan Black, at tinanggal po ang confidential fund ni VP Sara Duterte? Yehey, bravo, panalo ang Makabayan Black. Bravo talaga, mga lodi. Ngayon naman, dahil nga po, tinatanong po about po dun sa travel expenses, ito naman po yung sinunod. Si Ka Eric na naman po at si Mabadoy, o, diba? Ang ganda-ganda ng samahan dati, no? Okay na okay. Banding. Mekos-mekos na ngayon, no? Pero mga lodi, ito po yung huling mensahe ko dito. Kahit ano pa man po ang mangyari, mananatili po ako sa Marcos at Duterte. Pero mga lodi, wag naman po natin konsentihin kung ano man po, kung sino man po nakapaligid kay PBBM. Imbis na po makita nyo po na may ginagawa po talagang hocus-pocus, sa tingin ko lang, dahil nga po dito pa lang po, lahat po na mga nakaanib sa mga Duterte, yun po talaga ang napag-iinitan. Imbis na unahin po nila ang taong bayan. Ang pangako ko po sa inyo ay magsisilbi po ako sa kanilang dalawa. Marcos Duterte, VP Sara, at saka PBBM. Lalong-lalo na po sa aking talagang Tatay Digong. Kahit anong pa man po mangyari, pagtatanggol ko po sila. At please po, wag na po tayo mag-away-away. Nananalo po yung kalaban sa ginagawa po ninyo. Imbis na po magtulungan, ginagawa nyo pa po, tinutulungan nyo pang manalo ang kalaban. Stay safe, mga lodi, and God bless you all. Peace. Insan.